Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nasa ating bansa pa din ang Typhoon Medium Range Missile System ng bansang Estados Unidos. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-deploy ang naturang missile system sa Indo-Pacific region. Sa sobrang lakas ng missile system na ito, kaya nitong umabot ng hanggang bansang China kung ititira. Noon pa man ay kinundina na ng China ang pananatili nito sa Pilipinas dahil sa maaari itong maging mitya ng digmaan sa rehiyon. At ngayon na napabalitang mananatili pa din sa Pilipinas ang naturang missile system, muli na naman itong binatikos ng bansang China. Bukod umano sa banta ito sa rehiyon, nagdudulot din umano ito ng pangamba sa ibang bansa sa lugar. Mariing nanawagan ng bansang China na tigilan ang ginagawang pangudyok ng Pilipinas ng mas malalang kaguluhan at hiniling na alisin na sa bansa ang naturang missile system. Subalit ayon sa ating puwersa, mananatili umano ang missile system sa Pilipinas at hindi nila ito aalisin. Wala pang planong i-pull out yan. It would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. But for now, we need the what you call the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. May sarili ding foreign policy ang Pilipinas at hindi dapat diktahan ng China sa dapat nitong gawin. Well, we are an independent country. We have a foreign independent policy. Nobody can dictate us on what to do. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned, and we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Noong nakaraang Mayo ay nasa hindi binanggit na lugar sa Northern Luzon ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng bansang Estados Unidos. Ayon sa China, ang aksyon ng Amerika at Pilipinas ay naglagay sa buong rehiyong Asia-Pasipiko sa ilalim ng banta ng sandatang Amerikano at matinding tinututulan nito ng panig Chino. Ang aksyon ng Amerika at Pilipinas ay nagdulot ng malaking banta ng digmaan at lubhang makakaapekto sa balangkas ng seguridad at pinapahina ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang gawain ng dalawang bansa ay malubhang lumalabag sa prinsipyo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia at pinapahina ang balangkas ng kooperasyong panrehiyon na pinamumunuan ng ASEAN. Ang MRC system ng Amerika ay dinala sa Pilipinas na ginamit sa idinaos na Balikran 2024 noon lamang Mayo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala ng ganoong klase ng armas ang Amerika sa Pilipinas na lubhang ikinabahala ng bansang China. Dinala ito sa bansa kasunod ng pagsasagawa ng military exercise ng mga bansang Estados Unidos at Pilipinas. Ang missile system na ito ay kayang magpakawala ng Standard Missile 6 at mga Tomahawk attack missiles. Kayang tumarget ng missile system na ito ng Amerika ng hanggang 500 kilometro o nasa mahigit kumulang 300 nautical miles. Ang distansya na ito ay mas malayo pa sa distansya sa pagitan ng pinakahilagang dulo ng Luzon at pinakatimog na dulo naman ng Taiwan na nagkataong kaaway at hindi ngayon kasundo ng China. Ayon sa ilang mga grupo, ang ganitong klase ng armas umano'y tila binibigyan ng Pilipinas ang Amerika ng katayuan upang atakihin ang China mula sa ating bansa. Mas pinapalala lang umano ng armas na ito ang sigalot sa rehiyon at tila mas magiging maraming bansa ang makikialam ukol dito. Inilalagay lamang umano sa panganib ang buhay ng sambayan ng Pilipino kung sakaling magkaroon na ng giyera dahil na rin sa ang missile launcher ang unang tatargetin ng China. Pero ayon sa executive agent ng Balikran 2024, wala umanong dapat ikatakot ang mga Pilipino at ligtas umano kung mananatili man sa Pilipinas ang naturang missile system. We will not be firing the SM-6. We are testing the feasibility of bringing this weapon system by air and offloading it into a secure and established space. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no
There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Nilinaw din nila na hindi dahil sa China kaya nagkaroon ng balikatan exercise sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Matagal nang sinabi ng China na itigil na ang ginagawang tila mga pagsasanay ng Pilipinas kasama ang ibang mga bansa dahil mas nakakaengganyo muna ito ng mas malalang tensyon at malawak na kaguluhan. Subalit tila mas naging matindi pa ang naramdamang pagkabahala ng China nang dumating sa Pilipinas ang naturang missile system. Dahil sa missile system na ito ay tila natatakot ang China dahil na din sa lakas nito at tinding pinsalang sasapitin ng sinumang bansa na tatargetin ito. Kahit noon pa man, ang China ay tinuturing na malaking kalaban ng bansang Estados Unidos. Ang bansa din na ito ang sinisisi ng China kaya mas lalo pang lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Ilang taon na din ang lumipas nang bitawan ni Juan Ponce Enrile ang isang pahayag kaugnay ng umano'y pagtulong ng Amerika sa Pilipinas. Malinaw na nagkamali si dating Senador Juan Ponce Enrile na malabong asahan ng United States na tutulong sa atin kung sumiklab ang madugong sakupan ng Pilipinas at China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Pero sa puntong ito, malaki ang pagkakamali ng kanyang teorya. Binalaan na ng United States ang China sa ginagawa nitong pagpapakita ng pangil sa pamamagitan ng pagsaklaw sa bahagi ng karagatang mayroon tayong exclusive economic rights. Binalaan ng US ang China sa mga agresibo nitong aksyon laban sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea. Huwag nating kalimutan na tutulong ang Amerika hindi lamang dahil sa tratado, kundi dahil may interes ito sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon na maaaring kumiling sa China kapag hindi naagapan. Ayon kay Joe Biden, kung anumang klase ng pag-atake na gagamitan ng armas ng China laban sa Pilipinas ay mapipilitan itong saklolohan ng ating bansa laban sa kanila. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, gagawin muna natin ang lahat ng ating magagawa upang protektahan natin ang ating mga teritoryo. Hindi tayo naghahanap ng pagwawagi laban sa China. Pagwawagi para sa Pilipinas ang hinahanap natin. Ginagalang ito ng Estados Unidos, ng Japan, ng Australia, Canada, South Korea, New Zealand, France, at napakarami pang ibang mga bansa, hindi ko naiisa-isahin. So bakit hindi tayo makikialyado sa kanila? Dahil sa naging pahayag na ito ng Amerika, tila dismayado ang China at sinabi na walang karapatang makialam ang Estados Unidos sa problema sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi sa isang pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. Matapos na magbigay ng assurance si US President Joe Biden na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sa pag-atake ng ibang mga bansa, kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa supply boat ng Philippine Coast Guard vessel sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa Yungin Shoal. Ayon sa Chinese official, hindi kasali ang Estados Unidos sa usapin sa South China Sea at wala itong karapatan na makialam sa problema sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay may obligasyon ng Estados Unidos na saklolohan ang Pilipinas sa gitna ng pag-atake ng ibang mga bansa, gaya na lamang ng China. Dahil sa tensyon na ito sa pagitan ng dalawang bansa, marami ang nagiging spekulasyon ng mga eksperto sa kung anong mga susunod na mangyayari. Ang China na nagmamatigas pa rin at inaangkin ang mga teritoryong hindi na nila sakop. Ang Pilipinas na patuloy na ipinaglalaban ang kanyang teritoryo at ang Amerika na pinaninindigan ang kanilang pangako na pananatilihin ang kapayapaan sa karagatan na kanilang sinumpang tungkulin kahit na noon pa man. Ayon mismo sa China, inilalagay umuno ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umuno ng Amerika ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pat nakatuon din ang kanilang pansin sa issue ng China at Taiwan. Kilala ang Amerika bilang pinakamalakas na bansa kahit ata sa aspeto, kaya naman malaking banta ito sa kakayanan ng China. Ang Amerika ay kilalang malapit sa mga bansa sa Asia, lalo na sa Pilipinas. Sa nauna ko ng video, sinabi ko na ang bagong kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika tungkol sa mga bagong base ng Amerika na nasa Luzon. Malaking tulong ang mga ito upang magkaroon tayo ng kahit paanong suporta laban sa China. Kung pag-uusapan lang din naman ang maaari nating maging kakampi sa mas lalong umiinit na tensyon na ito sa pagitan ng China at Amerika, malaki ang tsansa na mauwi ito sa mas malaking kaguluhan.